Kumusta po sa inyong lahat? Ako po si Dra, Ligaya Santos, at ngayong araw ay ating tatalakayin ang paksa tungkol sa laban sa uban at pagkalagas ng buhok, ang sikreto ng luya para sa malusog at makinang na buhok. Maligayang pagdating po sa aking channel. Kayo po ba ay napabuntong hininga na lang tuwing umaga habang nakatingin sa salamin, nakikita ang ilan pang bagong puting buhok? Kayo po ba ay nakaramdam ng lungkot dahil tila ang bilis ng pagtanda ninyo dahil sa mga buhok na parang asin at paminta? Marahil ay gumastos na kayo ng napakaraming pera sa mga hair dye na puno ng kemikal at pagkatapos ng ilang linggo, lumabas na naman ang puting ugat ng buhok habang ang inyong buhok ay lalong nagiging tuyo, malutong at nanglalagas at ang inyong anit ay makati at hindi komportable. Ang takot sa puting buhok, ang takot sa pagtanda. Lubos ko po itong naiintindihan. Hindi lang ito tungkol sa buhok kundi pati na rin sa ating kumpiyansa at sa ating kasiyahan sa buhay araw-araw. Ngunit huwag po kayong mag-alala. Ang kalikasan ay nagbigay sa atin ng mahahalagang regalo na kung minsan ay hindi natin napapansin. Nasa loob mismo ng kusina ng bawat pamilya ang isang uri ng himala na maaaring makatulong sa inyo na labanan ang uban at muling matuklasan ang inyong dating itim, makapal at makinang na buhok. Isang ganap na natural, mura at lubos na ligtas na paraan na may nakikitang resulta pagkatapos ng maikling panahon ng pagiging matyaga. At sa video ngayong araw, ibabahagi ko po ang lahat ng sikreto na iyon. Ang sikreto ay tinatawag na fresh ginger o luya. Kung kayo po ay naghahanap din ng ligtas na solusyon para sa inyong buhok, huwag po kayong mag-atubiling i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel. Ang inyong suporta ang pinakamalaking inspirasyon para sa amin upang patuloy na magsaliksik at magbahagi ng mga kapaki-pakinabang na kaalaman sa komunidad. At ngayon, tuklasin natin kung ano ang mga kamangha-manghang bagay na kayang gawin ng maliit na luya na ito para sa ating buhok. Unang bahagi. Bakit ang sariwang luya ang kalaban ng uban? Bago po tayo magsimula sa mga partikular na recipe, gusto ko pong maglaan ng kaunting oras upang ipaliwanag kung bakit napakabisa ng luya. Kapag naintindihan natin ang ugat ng problema, magkakaroon tayo ng mas matibay na pananampalataya upang magpatuloy. Tama po ba? Isipin po ninyo, bawat hibla ng ating buhok ay pinapakain mula sa isang maliit na bulsa sa ilalim ng anit na tinatawag na hair follicle. Dito, may mga cell na gumagawa ng pigment na tinatawag na melanin na nagbibigay ng itim na kulay sa buhok. Kapag tayo ay tumatanda o may problema sa katawan, humihina ang paggana ng mga cell na ito at mas kaunting melanin ang kanilang ginagawa. Ito ang dahilan kung bakit lumalabas ang uban. Kaya, paano nakakatulong ang luya? Sa modernong medisina, natuklasan ng mga siyentipiko na ang luya ay naglalaman ng isang mahalagang aktibong sangkap na tinatawag na gingerol. Ang sangkap na ito ay may napakalakas na antioxidant properties. Una, ang gingerol ay may mainit na katangian na tumutulong sa pagpapalakas ng sirkulasyon ng dugo. Kapag ipinahid ninyo ang katas ng luya sa anit, paiinitin nito ang anit, lalaki ang mga maliliit na daluyan ng dugo sa ilalim ng balat, at mas magiging maayos ang daloy ng dugo patungo sa mga hair follicle, tulad ng pagdidilig at paglalagay ng pataba sa isang halaman. Kapag nakakuha ang mga hair follicle ng sapat na dugo at nutrisyon, magigising at muling gagana ang mga cell na gumagawa ng itim na pigment. Pangalawa, ang gingerol ay isang napakalakas na antioxidant. Sa madaling salita, ang proseso ng oksihenasyon ay ang proseso ng pagkalawang ng katawan na nagpapabilis sa ating pagtanda at pinapatay din nito ang mga pigment cells sa hair follicle. Ang gingerol ay parang isang matapang na sundalo na naglilinis ng mga kalawang na ito. Pinoprotektahan ang mga cell na gumagawa ng itim na kulay para sa buhok, ginagawa silang mas matagal mabuhay at mas epektibong gumana. Pangatlo, ang luya ay mayroon ding natural na antibacterial at anti-inflammatory properties. Dahil dito,
ang inyong anit ay laging malinis at malusog, pinipigilan ang balakubak at pangangati na maaaring magdulot ng pagkalagas ng buhok at paghina nito. Kita ninyo, isang simpleng luya lang ang nagtatago ng kayamanan para sa kalusugan ng buhok. Hindi ito isang hair dye na pansamantalang nagtatago, kundi ito ay gumagana mula sa kaibuturan, ginagamot ang hair follicle. Iyan ang tunay na halaga nito. At ngayon, ang pinakamahalagang bahagi. Ibibigay ko po ang detalyadong gabay sa 4 na ginintuang recipe mula sa sariwang luya, mula sa pinakasimple hanggang sa pinagsamang paraan upang mapili ninyo ang pinakaangkop na paraan para sa inyo. Ikalawang bahagi. Mga gintong resipe ng luya para sa uban. Resipe 1. Purong katas ng luya. Ang diwa ng pagkabuhay muli. Una, tutungo tayo sa pinakasimpleng, pinaka-orihinal, ngunit pinakamahalagang resipe. Purong katas ng sariwang luya. Ang resipe na ito ay para sa mga abala na walang masyadong oras, ngunit nais pa ring makamit ang mataas na epekto. Paraan ng paggawa. Mga sangkap. Maghanda po kayo ng 1 piraso ng matandang luya, iyong uri na may balat na magaspang, maitim ang kulay, at napakabango. Ang matandang luya ay naglalaman ng mas maraming gingerol kaysa sa batang luya. Hakbang 1. Paggawa. Una, hugasan ng maigi ang luya. Alisin ang lahat ng dumi at putik na nakakapit sa mga gilid. Tandaan po, huwag ninyong balatan ang luya dahil ang balat nito ay naglalaman din ng maraming mahahalagang sustansya. Sunod, hiwain ang luya ng manipis at ilagay sa almires upang durugin ng husto. Kung may blender kayo sa bahay, mas madali ito. Ilagay lang ang luya sa blender na may 2 hanggang 3 kutsarita ng tubig upang mas madali itong i-blend. Pagkatapos durugin o i-blend, ilagay lahat sa isang malinis na tela at pigain ng mahigpit upang makuha ang puro at konsentradong katas ng luya. Ito ang ating esensya. Hakbang 2. Paggamit. Bago mag-shampoo, mga 30 minuto hanggang 1 oras habang tuyo pa ang buhok, gumamit ng cotton swab o dulo ng daliri upang ipahid ang katas ng luya sa buong anit. Siguraduhing pahiran ng maigi ang mga lugar na maraming uban. Pagkatapos ipahid, gamitin ang dulo ng inyong mga daliri. Huwag ang inyong mga kuko upang imasahe ng marahan ang anit sa loob ng 5 hanggang 10 minuto. Napakahalaga ng masahing ito. Nakakatulong ito upang ang sustansya mula sa luya ay mas makapenetra sa hair follicle at makapagpasigla ng mas mahusay na sirkulasyon ng dugo. Pagkatapos magmasahe, gumamit ng shower cap o mainit na tuwalya upang takpan ang buhok sa loob ng 20 hanggang 30 minuto. Panghuli, hugasan ng maigi ang buhok gamit ang shampoo at maligamgam na tubig tulad ng dati. Sa resipe na ito, maging matiyaga sa paggawa nito 2 hanggang 3 beses bawat linggo. Mula sa unang paggamit, mararamdaman ninyo ang pag-init ng inyong anit. Napaka-relaxing at nakakapresko. Pagkatapos ng 1 hanggang 2 linggo, ang pagkalagas ng buhok ay lubhang mababawasan at unti-unti, ang mga bagong itim na buhok ay sisibol sa ugat. Ang purong recipe na ito ay napakabuti na, ngunit upang mapahusay ang moisturizing effect, upang ang buhok ay hindi lang itim kundi malambot at makinis, dumako tayo sa pangalawang recipe, isang matamis at perpektong kombinasyon. Recipe 2. Luya at pulot-pukyutan, ang pinagmulan ng nutrisyon para sa itim at makinis na buhok. Kung ang inyong buhok ay hindi lamang may uban kundi tuyo at magulo, ang pangalawang resipe na ito ang inyong tagapagligtas. Pagsasamahin natin ang luya sa isa pang pamilyar na sangkap, ang pulot-pukyutan. Ang pulot-pukyutan ay isang mahusay na natural na moisturizer. Magbibigay ito ng kahalumigmigan sa buhok na ginagawang malambot at makinis at malusog. Kasabay nito, ang pulot-pukyutan ay mayroon ding antibacterial properties na kapag pinagsama sa luya ay magpapalakas sa kalusugan ng anit. Paraan ng paggawa.
Mga sangkap. Kailangan ninyo ng 2 kutsara ng sariwang katas ng luya na ginawa tulad ng sa unang resipe. 2 kutsara ng purong pulot-pukyutan. Paggawa at paggamit. Napakasimple ng paggawa. Paghaluin lamang ang katas ng luya at pulot-pukyutan sa ratio na 1:1. Halimbawa, 2 kutsara ng luya sa 2 kutsara ng pulot-pukyutan. Paghaluin hanggang maging pantay at medyo malapot. Ang paggamit ay katulad din ng sa unang resipe. Ipahid ng pantay ang halo na ito sa anit at sa buong haba ng buhok. Ang pulot-pukyutan ay makakatulong din sa pag-aalaga sa tuyong bahagi ng buhok sa ibaba. Pagkatapos nito, imasahe ang ulo sa loob ng 10 hanggang 10 minuto. Pagkatapos, balutin ang buhok ng mainit na tuwalya o shower cap sa loob ng 30 hanggang 45 minuto. Pagkatapos ay hugasan ng maigi gamit ang mild shampoo. Sa resipe ng luya at pulot-pukyutan, dapat ninyong gawin ito 2 beses bawat linggo. Hindi lamang mababawasan ang uban, kundi ang buhok ay magiging malambot at makinang. Ang pakiramdam na mahawakan ang buhok na parang seda, naniniwala ako na magugustuhan ito ng lahat. Susunod, kung ang inyong buhok ay hindi lamang may uban, kundi nang lalagas din ng husto, ang susunod na resipe na ito ang inyong hinahanap. Isang kombinasyon na makakatulong upang ang buhok ay maging itim at malakas mula sa ugat. Resipe 3. Luya at virgin coconut oil o olive oil ang mandirigma. Laban sa pagtanda, ibinabalik ang nasirang buhok. Dumako po tayo sa 3 resipe, lalo na para sa mga buhok na may uban at matinding nasira dahil sa madalas na pagkulay, pagplantsa, o pag-permanent. Ito ay ang kombinasyon ng luya at natural na langis tulad ng virgin coconut oil o olive oil. Ang virgin coconut oil at olive oil ay mayaman sa vitamin E at fatty acids. May kakayahan silang pumasok ng malalim sa hibla ng buhok, nagpapalusog at nagpapanumbalik ng istruktura ng buhok mula sa loob, na ginagawang mas malakas ang buhok at nababawasan ang pagkalagas. Paraan ng paggawa, mga sangkap. Kailangan ninyo ng 1 kutsara ng katas ng luya, 2 kutsara ng virgin coconut oil o olive oil. Bahagyang painitin ang virgin coconut oil o olive oil bago gamitin. Paggawa at paggamit. Paghaluin ng maigi ang katas ng luya at ang pinainit na virgin coconut oil. Ang pagpainit ng langis ay makakatulong upang mas madaling masipsip ng anit at buhok ang mga sustansya. Pagkatapos, ipahid ang halo na ito sa anit at sa buong buhok, imasahe ng marahan. Dahil may langis ang resipe na ito, dapat ninyong balutin ang buhok ng mas matagal, mga 1 oras, upang lubos na mapalusog ang buhok. Tandaan po, kapag hinugasan, dahil sa virgin coconut oil o olive oil, medyo mamantika ang buhok. Baka kailangan ninyong mag-shampoo ng 2 beses upang tuluyang luminis ang buhok. Gawin po ang recipe na ito 1 hanggang 2 beses bawat linggo. Ang inyong tuyong buhok ay muling mabubuhay, magiging makinang at puno ng sigla. Sa aming tradisyon ng Pilipino, maraming mga halamang gamot na ginagamit para sa pagpapaganda ng buhok. At alam ninyo po ba, may isang uri ng dahon na kilala rin na kalaban ng uban at pagkalagas ng buhok. Kapag pinagsama sa luya, doble ang epekto. Ito po ang dahon ng bayabas. Ngayon, inaanyayahan ko po kayong tuklasin ang huling resipe, Resipe 4, ang perpektong tambalan, luya at dahon ng bayabas. Ang ultimate na resipe, pinalalabas ang uban at pagkalagas ng buhok. Marami po sa inyo, lalo na sa probinsya, ang pamilyar sa paggamit ng tubig na pinakulo ang dahon ng bayabas upang hugasan ang buhok para maging matibay at makinis, tama po ba? Ang dahon ng bayabas ay mayaman sa vitamin B at vitamin C na tumutulong sa pagpapalusog ng hair follicle at nagpapalakas sa produksyon ng collagen na nagpapatibay sa ugat ng buhok at epektibong pumipigil sa pagkalagas ng buhok. Kapag pinagsama ang luya at dahon ng bayabas, mayroon tayong komprehensibong resipe. Luya para sa uban,
dahon ng bayabas para sa pagkalagas ng buhok. Dalawang problema, isang solusyon, paraan ng paggawa ng espesyal na resipe, mga sangkap. Isang malaking sariwang luya, isang dakot ng dahon ng bayabas, piliin ang hindi masyadong matanda at hindi rin masyadong bata. Paraan ng paggawa. Hakbang isa, hugasan ng maigi ang luya, durugin o hiwain ng manipis. Hugasan din ang dahon ng bayabas, maaaring bahagyang durugin upang mas madaling lumabas ang katas. Hakbang 2. Ilagay ang luya at dahon ng bayabas sa isang kaldero, lagyan ng mga 1 hanggang 2 litro ng malinis na tubig. Hakbang 3. Pakuluan ang kaldero sa kalan. Kapag kumulo, hinaan ang apoy at hayaang kumulo ng dahan-dahan sa loob ng 15 hanggang 20 minuto pa upang lahat ng mahahalagang esensya mula sa luya at dahon ng bayabas ay lumabas sa tubig. Hakbang 4. Patayin ang kalan, takpan ang kaldero, at hayaang lumamig ang tubig hanggang sa maging maligamgam. Pagkatapos, salain at itapon ang sapal, itira lamang ang tubig, paggamit at komprehensibong benepisyo. Ang pinakuloang tubig na ito ay maaaring gamitin ng direkta sa pagligo ng buhok bilang kapalit ng karaniwang chemical shampoo. Una, basain ang buhok ng ordinaryong tubig, pagkatapos ay dahan-dahang ibuhos ang maligamgam na tubig ng luya at dahon ng bayabas sa buhok, habang binubuhos ay imasahe ng maigi ang anit sa loob ng 10 hanggang 15 minuto. Ang pagligo ng buhok gamit ang tubig na ito ay hindi lamang nakakatulong sa paglilinis ng anit, paggamot sa balakubak at pangangati, kundi nakakatulong din upang direktang masipsip ang mga sustansya, nagpapalusog sa malusog na hair follicle, sumusuporta sa pagpaitim ng buhok, at pagbabawas ng pagkalagas ng buhok sa pinakakomprehensibong paraan. Pagkatapos magmasahe, maaari ninyong banlawan muli ang buhok ng malinis na tubig. O kung gusto ninyong manatili ang mga sustansya ng mas matagal, punasan lamang ang buhok ng tuwalya, hindi na kailangan pang banlawan. Ang natural na amoy ng halaman mula sa luya at dahon ng bayabas ay napaka-relaxing at kaaya-aya. Ito ang pinakamahusay na resipe na gusto kong ibahagi. Kung kayo ay nakakaranas ng parehong problema ng uban at matinding pagkalagas ng buhok, tiyak na kailangan ninyong subukan ito. Gawin ito 2 hanggang 3 beses bawat linggo at pagkatapos ng maikling panahon, magugulat kayo sa pagbabago ng inyong buhok. Ikatlong bahagi. Mga mahalagang paalala na dapat tandaan. Upang makamit ang pinakamahusay na epekto at lubos na ligtas ang paggamit ng luya, pakatandaan po ang ilang mahahalagang paalala. Dapat subukan muna bago gamitin. Ang luya ay may mainit na katangian, at ang ilang tao na may masyadong sensitibong anit ay maaaring makaranas ng bahagyang iritasyon. Kaya, bago ipahid sa buong anit, subukan muna ang kaunting katas ng luya sa maliit na bahagi ng balat sa likod ng tenga sa loob ng 30 minuto. Kung walang pangangati o pamumula, ligtas po kayong gumamit. Huwag gamitin sa bukas na sugat. Kung ang inyong anit ay may gasgas, may pimples, o bukas na sugat, huwag na huwag ipahid ang luya dahil magdudulot ito ng hapdi at sakit. Ang pagtitiyaga ang susi. Ito ay natural na paraan na gumagana mula sa ugat kaya nangangailangan ng oras. Huwag po kayong mawalan ng pag-asa kung pagkatapos ng 1 o 2 beses ay wala pang nakikitang resulta. Ang pagmamadali ay hindi maganda. Maging matiyaga sa paggawa nito ng regular sa loob ng hindi bababa sa 1 hanggang 2 buwan. At hindi kayo bibiguin ng resulta. Isama ang tamang pagkain at pamumuhay. 80% ng kalusugan at kagandahan ng buhok ay nakasalalay sa kalusugan sa loob ng katawan. Bukod sa pagpapahid ng luya sa buhok, subukan ninyong kumain ng maraming gulay, iba't ibang uri ng beans, lalo na ang black beans, black sesame, uminom ng sapat na tubig, matulog ng sapat, at panatilihing masaya at positibo ang isip. Kapag malusog ang katawan mula sa loob, ang buhok ay magiging itim at maganda muli. Pumili ng sariwa at malinis na sangkap. Siguraduhin na ang luya,
dahon ng bayabas, at pulot pukyutan ay sariwa at malinis, walang kemikal, upang makamit ang pinakamahusay na epekto at pinakaligtas. Konklusyon at pasasalamat. Kaya po mga kababayan, sa araw na ito, ang aking channel ay kasama ninyo sa isang buong paglalakbay upang tuklasin ang sikreto ng paggamot sa uban gamit ang sariwang luya, mula sa simpleng purong resipe hanggang sa kamangha-manghang kombinasyon ng pulot pukyutan, virgin coconut oil, at lalo na ang dahon ng bayabas. Umaasa po ako na sa pamamagitan ng mga ibinahaging kaalaman na ito, magkakaroon kayo ng isa pang epektibo, ligtas, at matipid na paraan ng pangangalaga sa buhok. Tandaan po, ang kagandahan sa pagtanda ay hindi sa pagtatago ng mga marka ng panahon, kundi sa pag-alam kung paano mahalin at alagaan ang ating sarili sa pinakamalusog at pinakanatural na paraan. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ang video na ito, huwag po ninyong kalimutang muling i-like, mag-subscribe sa aking channel, at lalo na ang pindutin ang notification bell sa tabi upang hindi kayo makaligtaan ng anumang video tungkol sa kalusugan sa hinaharap. At kung may mga kamag-anak o kaibigan kayo na nag-aalala rin sa kanilang buhok na may uban, ibahagi po ang video na ito sa kanila. Ang isang maliit na pagbabahagi ay maaaring makatulong sa maraming tao. Sa huli, ang aking channel ay taus-pusong nagdarasal na ang lahat ng mga kababaihan at kalalakihan ay laging magkaroon ng malusog na pangangatawan, masaya, malusog, at kapaki-pakinabang na buhay kasama ang pamilya at mga mahal sa buhay. Naway muling matagpuan ninyo ang inyong itim, makapal, at malakas na buhok ayon sa inyong kagustuhan. Paalam po at hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na mga video.